Pinangangambahan ng Department of Health na magiging isang tinatawag na medical crisis ang paglobo ng mga kaso ng leptospirosis sa ating bansa. Ngayon pa lang, malapit nang mapuno ang National Kidney and Transplant Institute. Pakiusap nila sa iba pang mga ospital, wag na raw ipasa sa kanila kung kaya naman nilang gamutin ang pasyente. Bukod dyan, malaking hamon din ang malaking kakulangan ng mga healthcare worker dahil marami na raw ang nag-resign. Narito po ang pagtutok ni Maki Pulido. Sa tindi ng kakulangan ng espasyo dahil sa dagsa ng mga pasyenteng may leptospirosis, pati gym ginagamit na ng National Kidney and Transplant Institute para sa mga may leptospirosis. Pero mapupuno na ito ngayong araw. May 40 kama para sa mga pasyente ang gym, pero 14 na lamang ang bakante. Isa si Jovi na taga San Mateo Rizal sa mga pasyenteng nasa gym ngayong araw. Yung pambayad po ma'am talaga ang number 1 ma'am. Iniisip po namin kung magkano yung matitirang bill po namin at saka paano po namin bayaran. Ang problema, 17 pasyente pa ang nasa emergency room kaninang umaga, naghihintay na ma-admit. Sa kabuuan, 77 ang leptospirosis cases sa NKTI. Kaya nakikiusap ang pamunuan ng NKTI sa ibang mga ospital. Kung kaya naman nilang gamutin ang mga pasyente, sana naman huwag nang ilipat sa NKTI. If the patient is for hydration lang naman, no need to send to NKTI. If for dialysis, if their hospital can do peritoneal dialysis, no need to send to NKTI. Pwede naman sa ibang hospitals na mag-peritoneal dialysis sila. Maliban sa espasyo, matindi rin ang kakulangan sa nurses. Sa dami raw ng nagre-resign, 30 hanggang 40 nurses ang kailangan sa ngayon ng NKTI. At dahil maliban sa leptospirosis, may COVID at mga pasyenteng may ibang matinding karamdaman ang inaalagaan sa NKTI, malaking hamon daw ang kakulangan sa manpower. You cannot give a good service if you are in shortage of manpower. Pagdating minsan sa ER ng isang pasyente, sometimes hindi mo masabing maasikaso mo agad because ang dami-daming inaasikaso pa. Sometimes patients say na hindi kami naasikaso agad, kung dami-daming pasyente sa ER. Sabi ng Department of Health, inaasahan ang peak ng kaso ng leptospirosis sa kalagitnaan ng Disyembre. 2 hanggang 28 araw kasi bago lumabas ang sintomas. Pero dahil hindi lang naman NKTI ang may problema sa espasyo dahil sa COVID-19, pinangangambahan ng DOH ang isang medical crisis. Para maiwasan ito, dapat magpagamot agad. Maaaring maging medical crisis, wag naman sana. Pakiramdaman mo yung mga sintomas, baka kala mo COVID-19 yan, may lagnat, paninilaw ng balat, pamumula ng matang walang pagmumuta, at kung may masakit ang ulo mo, sumasakit yung mga muscles mo, magsususpecha ka kagad para na sa ganon, maaga pa, mabigyan ka na ng oral antibiotics at hindi yan mauwi sa komplikasyon. Muling paalala ng DOH, kung hindi maiiwasan ang paglusong sa putik at baha, uminom agad ng prophylaxis. Pero pagkainom nito, mag-ingat pa rin dahil hindi ito bakuna, kaya maaari pa rin magka-leptospirosis. Maki Pulido, nakatutok, 24 oras.